Engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagbubugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagbugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Press and Achiever Award sa aming mga natanggap for time Best AM Station Awardee DWI 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee Ali Channel 23 at Best Public Service Radio Host Awardee Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang lilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibig sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking imirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahang Pilipino. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Mahigit 30 Pilipino mula Israel at Iran ang inaasahang makakauwi sa Pilipinas ngayong linggo. Sa gitna ito ng tumitinding bakbakan sa nabanggit na dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, binubuo ito ng 20 Pilipino mula Israel, habang 8 naman sa Iran. Sa ngayon, nananatiling nakataas sa Alert Level 3 ang nabanggit na dalawang bansa na nangangahulugan na hinihimok ng pamahalaan ng mga Pilipino na magbolontaryo ng mag-repatriate. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News at DWIZ News website. Ako po, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras sa balita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcast Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o ang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon pananaw sa programa. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay inspirasyon at kaalaman tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makakasama natin ang isang CEO na may masakit at talagang hinahangaan ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, pati na rin sa mga kababayan natin sa Europe. Siya po ay utak sa likod ng tagumpay. Isa po siya sa utak sa likod ng BPO industry natin. Atin pong kilalanin. Ito ay kaibigan ko, Mr. Alex Onya. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, partner Alex. Thank you for the invite, partner. I'm very happy. Also, viewers, thank you for your time. I'm doing this in English and Taglish, let's say, as my Tagalog is not that great. Pero partner, maraming salamat. Oo.
kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o No Contact Apprehension Policy? Nako! Bawal ito. Sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy, biglang dumami ang mga sasakyan na tila naglalaho. Hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa plaka nilang tila nawawala, natatakpan o sinasadyang itago. Kaya paano kung sadyang tinakpan mo ang iyong plaka para hindi mabasa ng CCTV para iwas huli sa No Contact Apprehension Policy? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang NCAP ay isang sistema kung saan gamit ang CCTV, nahuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko kahit walang traffic enforcer sa mga lansangan. Ayon sa Batas Republika 4136, may tuturing na obstruction ang anumang uri ng pagtatakip sa plaka ng sasakyan. Paglabag naman sa Republic Act No. 11235 kung mag-improvise o tinakluban ang plaka ng mga motorsiklo. Mahigpit ding ipinagbabawal sa batas ang pagtatakip sa plaka dahil isa itong banta sa seguridad, lalo na kapag mayroong krimen o aksidente. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng 5,000 piso pataas, ma-impound ang sasakyan at pwede ring makulong. Kaya imbis na iwasan ang kamera, mas mainam na iwasang lumabag sa batas trapiko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Alam nyo ba na inulunsad noong 2018 ang Tertiary Education Subsidy o TES? Ito ay ang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED at ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Layunin nito magbigay ng pinansyal na tulong sa mga estudyanteng Pilipino sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang implementasyon ng TES na nagbibigay ng 20,000 kada academic year sa mga kwalipikadong mag-aaral. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pasanin sa gastusin sa edukasyon at suportahan ang mga estudyanteng nangangailangan. Sa kabila ng mga hamon sa pondo, nananatiling committed ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng TES upang matulungan ang mas maraming estudyante na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming tao ang naniniwala na ang mga taong nakasuot ng pula ay mas kaakit-akit o attractive. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Andrew Elliott,
psychologist sa University of Rochester na madalas na na-attract ang mga lalaki sa mga babaeng nakasuot ng pula. Ang pula ay isang kulay na may kinalaman sa energy at emotional attraction. Ayon sa mga eksperto, ang kulay pula ay nauugnay sa kasaysayan ng pagiging dominant color, subculture at symbol ng love. Hindi rin maikakaila na ang kulay pula ay kadalasang ginagamit sa mga fashion trends at mga advertisement upang makuha ang pansin at interes ng mga tao. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang attraction ay may kinalaman sa maraming factors at hindi lamang sa kulay ng damit. Habang ang pula ay maring magbigay ng dagdag na epekto sa attraction, iba't ibang aspeto tulad ng personalidad, komportabling pakiramdam ng tao sa sarili at karisma ay may higit na mahalagang papel sa kung paano tinitingnan ng iba para ma-attract. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Doing my business in the Netherlands, I discovered or got to know an old business partner in the Netherlands, but was already doing business in the Philippines. So he said to me, "Hey, Alexander, maybe you're interested because you're from the Philippines. Maybe you're interested to do business with me in the Philippines." So in 2011, 12, I went to the Philippines to discover the business side of the Philippines. Of course, I went to the Philippines prior to 2011. And I knew the Philippines more as a family country for me. But now discovering the Philippines, back then I was a business developer. I knew a lot of things going on in the Netherlands, and now discovering the Philippines, how it is to do business for a business developer, and understanding the magnitude on to be successful in the Philippines made me think I should do business in the Philippines. And that is the reason why in 2012 I started business in the Philippines, put all my passion, knowledge, and strategies on business-wise, what I've learned in the Netherlands, bringing back to the Philippines and execute the business that I have currently. Tama-tama yung pinag-usapan natin, Alex, kasi gusto kong balikan ang 2010 na ano ba yung naging inspirasyon nyo sa pagtatayo ng Intelligent Sales Netherlands. At bago mo sagutin yun, siyempre gusto ko rin malaman yung background din ng mga parents mo. Yung mother mo ay isa siyang negosyante rin doon, isa rin ba siyang negosyante doon? So, ano yung naging inspiration nyo na pasok ka dito sa pagtatayo ng Intelligent Sales sa Netherlands? No, my mother is a midwife, a very simple lady, and just working. My father, in that case, my father was seaman before, as mentioned. But he entered a business here in the Philippines where we basically got second-hand Mercedes and we brought it to the Philippines. And to answer your question, what inspired me or what, I think it's from father's side that I'm doing business. The DNA came back to me. But to be honest, as well, I also got inspired with somebody where I think, okay, after understanding this person, I said, hey, he's my inspiration to also to do business in the Philippines. I continued that, and one of my heroes basically is our national hero, Dr. Jose Rizal. Oo, at si Alex po, mga ka-intrep, mga kanegosyo ay isang philanthropist ito, at nakikita natin sa kanya kung paano niya ganung kamahal yung pinanggalingan niya dito sa Pilipinas. At kahit Rizal, napaka-active ito at ang dami niya mga programa patungkol, pagtulong sa ating
bayan. So, Alex, ano ba ang mga naging hamon sa pagdadala ninyo ng mga international products sa Dutch market? Dutch market here to the Philippines. Yes, oo. So one of the products that we did was Dibramontic. That's a leather accessories from Denmark, and we brought it to the Philippines. I need to say one of my biggest clients was PowerMac back then. I'm really proud on that moment. This accessories, before we entered the Dutch market, of course we analyzed first if there's a chance this product to exist here in the Philippines. And after some analysis, we discovered that the Filipino love, let's say, besides the Chinese product, they want to have European leather products. So, of course, before you enter a business, you need to do analysis first to understand what is. So that is one of the success stories as well, that we brought that European product. That is one. Of course, throughout the years, we transitioned into a more digital way. We need to understand that, when transitioned into tangible products, into software, innovation comes. And Silicon Valley has a lot of tools on AI or you name it, and Europe is basically the rollout mark for all these kind of things. So one of the products besides Dibramontic, we introduced German security, antivirus, those kind of products. Those are also very interesting to offer in the Philippine market. Philippine market is quite young, so there's a lot of opportunities to offer existing and well-developed products from Europe. Nung Ang gaslighting ay isang uri ng emotional manipulation kung saan ang isang tao ay paulit-ulit na pinagdududahan ng iyong katotohanan, alaala at emosyon. Ngunit totoo nga ba na nakakapagpababa ito ng pagtingin sa sarili? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Robin Stern na ang gaslighting ay isang anyo ng emotional manipulation na maaaring mangyari sa iba't ibang uri ng relasyon, hindi lamang sa usapang pag-ibig. Ayon naman kay Dr. Carol A. Lambert na ang gaslighting ay isang uri ng psychological manipulation na pinapalitan ang pananaw ng biktima sa kanyang sarili. Ang mga maling akusasyon at patuloy na pagdududa sa kanilang mga alaala ay nagdudulot ng negatibong paniniwala tungkol sa kanilang sarili na nagiging sanhi ng pagbaba ng self-esteem. Dagdag pa ni Dr. Amelia Kelly na ang mga gaslighter ay gumagamit ng iba't ibang mga tactics upang sirain ang iyong self-esteem. Kabilang dito ang panlilinlang, pagbabago ng katotohanan at pagpapakita ng iba upang gawing hindi tiyak ang iyong mga opinyon at damdamin. Kaya naman, payo ng mga eksperto na kung nararamdaman mong ikaw ay biktima ng gaslighting, mahalagang kumonsulta sa mga profesional sa kalusugan ng isip at humanap ng suporta mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang pagkilala at pag-unawa sa gaslighting ay unang hakbang sa pagprotekta sa sarili at pagpapanatili ng malusog na relasyon. Ang iyong self-worth ay mahalaga at nararapat lamang na itaguyod ito laban sa anumang uri ng manipulasyon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ
Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Kahit hindi tag-init, nakasanayan na ng mga Pilipino na mag-outing basta may okasyon. At karaniwan dahil sa sobrang excitement o dahil nakainom, may mga insidente ng pagkalunod. At ayon sa mga eksperto, hanggang 3 minuto lang ang itatagal bago maubusan ng oxygen ng utak, tumigil ang pagtibok ng puso o mapuno ng tubig ang baga. Kaya narito ang mga hakbang kung sakaling makakita ka ng taong nalulunod. Una, maaaring gawin ang extension technique. Mag-abot ka ng mga bagay na pwedeng kapitan ng taong nalulunod. Ikalawa, gumamit ng throw bag kung merong available. Maaari ka rin namang gumamit ng salbabida at floaters o di kaya galon ng tubig o mga boteng plastic. At ikatlo, kung walang maibigay na pampalutang, maghawak kamay at abutin ng biktima. Mas mainam na wag nang lumusong sa malalim kung di naman pala marunong lumangoy. At kung nakainom na, pahupain muna ang tama bago ka magpatuloy. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinahiya mo ang ex mo gamit ang kanyang personal social media account? Nako, bawal ito. Mayroong iba na hindi ganun kaswerte pagdating sa pag-ibig. Yung tipong tumagal na sila ng ilang taon, kaya akala nila sila na hanggang sa dulo. May mga pagkakataon din na mukhang maganda naman ang motibo, pero darating pala sa punto na ikaw ay maluloko. At para makaganti sa ex mo, nag-post ka sa personal social media account niya ng mga ebidensya ng kanyang panluloko sa'yo. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Maaari kang kasuhan ng cyber libel. Ayon sa batas, hindi pa hintulutan ang paninirang puri o pamamahiya sa ibang tao. Kahit pa mayroong katotohanan ang mga paratang mo sa ex mo, ang sino mang maireklamo ay maaaring mapatawan ng 2 taon hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Kaya sa mga niloko, oo, masakit, pero baka mayroong mas magandang plano ang Diyos para sa'yo. Mas mainam kung ipanalangin mo na lang ang ex mo kaysa ipahiya mo siya sa social media. Move on ka na lang dahil deserve mo ng the better one. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Pinalalawak ng Department of Social Welfare and magtagumpay dito sa BPO industry. Pero mo sagutin yan, Alex, ay magbo-break muna tayo. At wag po kayong alis, mga kanegosyo, mga ka-intrip. Magpo ang kabuhayan at negosyo.
Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Nakamamangha nga naman talaga kung ano ang kayang gawin ng AI o Artificial Intelligence. Ngunit ang pag-usbong nito ay mayroong maganda at hindi magandang epekto. At alam mo ba na sa panahon ngayon, ginagamit na rin ito sa pandurugas? Kaya narito ang ilan sa mga dapat mong gawin para manatiling ligtas. Una, pag-aralan ng konsepto ng Artificial Intelligence at kung paano ito gumagana. Mas mainam kung ito'y iyong nauunawaan dahil para rin ito sa iyong kaligtasan. Ikalawa, mag-ingat sa mga impormasyong ilalagay online. Tandaan na ang AI ay nakadepende sa data, kaya protektahan ang iyong privacy para hindi ka maging biktima. Ikatlo, maging alerto dahil maaaring maging biased ang AI katulad ng tao. Ikaapat, ugaliing i-verify ang mga impormasyon na mula sa AI. At ikalima, maging mapanuri sa bawat detalye. Bukod dito, dapat alam mo rin ang lahat ng nangyayari. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. 2 menor de edad ang bahagi sa naiulat na nawawala at sinasabing patay ng mga sabungero. Ayon sa suspect na si alias Totoy, kabilang sa mga hindi nakaligtas ang 14 anyos na si Maison Ramos at 17 anyos na si John Paul De Luna na parehong nagtatrabaho bilang chicken feeders. Kasama ang 2 binata sa 3 pang nawawalang sabungero na hindi na muling nakita matapos pumunta sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna noong Disyembre taong 2021. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Terence Mulave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o No Contact Apprehension Policy? Nako! Bawal ito. Sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy, biglang dumami ang mga sasakyan na tila naglalaho. Hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa plaka nilang tila nawawala, natatakpan o sinasadyang itago. Kaya paano kung sadyang tinakpan mo ang iyong plaka para hindi mabasa ng CCTV para iwas huli sa No Contact Apprehension Policy? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang NCAP ay isang sistema kung saan gamit ang CCTV, nahuhuli ang mga
lumalabag sa batas trapiko kahit walang traffic enforcer sa mga lansangan. Ayon sa Batas Republika 4136, may tuturing na obstruction ang anumang uri ng pagtatakip sa plaka ng sasakyan. Paglabag naman sa Republic Act No. 11235 kung mag-improvise o tinakluban ang plaka ng mga motorsiklo. Mahigpit ding ipinagbabawal sa batas ang pagtatakip sa plaka dahil isa itong banta sa seguridad, lalo na kapag mayroong krimen o aksidente. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng 5,000 piso pataas, ma-impound ang sasakyan at pwede ring makulong. Kaya imbis na iwasan ang kamera, mas mainam na iwasang lumabag sa batas trapiko para hindi ka masabihan ng, "Nako, bawal ito." Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Alam nyo ba na inulunsad noong 2018 ang Tertiary Education Subsidy o TES? Ito ay ang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED at ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Layunin nito magbigay ng pinansyal na tulong sa mga estudyanteng Pilipino sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang implementasyon ng TES na nagbibigay ng 20,000 kada academic year sa mga kwalipikadong mag-aaral. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pasanin sa gastusin sa edukasyon at suportahan ang mga estudyanteng nangangailangan. Sa kabila ng mga hamon sa pondo, nananatiling committed ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng TES upang matulungan ang mas maraming estudyante na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming tao ang naniniwala na ang mga taong nakasuot ng pula ay mas kaakit-akit o attractive. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Andrew Elliott, psychologist sa University of Rochester, na madalas na na-attract ang mga lalaki sa mga babaeng nakasuot ng pula. Ang pula ay isang kulay na may kinalaman sa energy at emotional attraction. Ayon sa mga eksperto, ang kulay pula ay nauugnay sa kasaysayan ng pagiging dominant color sa culture at symbol ng love. Hindi rin maikakaila na ang kulay pula ay kadalasang ginagamit sa mga fashion trends at mga advertisement upang makuha ang pansin at interes ng mga tao. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang attraction ay may kinalaman sa maraming factors at hindi lamang sa kulay ng damit. Habang ang pula ay maaaring magbigay ng dagdag na epekto sa attraction, iba't ibang aspeto tulad ng personalidad, komportabling pakiramdam ng tao sa sarili, at karisma ay may higit na mahalagang papel sa kung paano tinitingnan ng iba para ma-attract.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Hindi lang dapat sa pag-ibig iniingatan ng puso, kundi pati ang kalusugan nito. Kaya narito ang ilang bagay na dapat mong tandaan para ang iyong puso ay mapangalagaan. Una, magkaroon ng active lifestyle. Subukang mag-exercise ng at least 30 minutes kada araw. Pwede kang mag-brisk walk, mag-yoga o di kaya'y sumayaw. Ikalawa, kumain ng mga pagkaing masustansya. Ang prutas at gulay sa diet ay huwag mong kalimutang isama. Ikatlo, kumonsulta at magpa-check up ka sa doktor upang ma-monitor mo ang iyong blood pressure, blood sugar level at kolesterol. Ikaapat, huwag kang masyadong magpaka-stress. Huwag masyadong sagarin ang sarili kahit na gusto mo lang naman gawin ang iyong best. Ikalima, kung naninigarilyo, subukang ihinto ang ganitong bisyo. Kung ayaw mong ito ang maging dahilan ng pagtigil ng tibok ng puso mo. Sabi nga nila, a healthy heart is a happy heart. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas! Muling ipagdiriwang ng bayan ng Baco Oriental, Mindoro ang taunang Banana Festival sa Marso 18 hanggang 19 bilang pagpapahalaga sa masaganang ani ng saging at ang mahalagang papel nito sa ekonomiya ng bayan. Tampok sa pagdiriwang ang makukulay na street dancing kung saan ang mga kalahok ay nakasuot ng banana-themed costumes, pati na rin ang agri-trade fair kung saan ipinapakita ang iba't ibang klase ng saging at mga produktong gawa rito. Problem is of the employee. So one of the key factors on our is that the beginning is already recruitment, because we need, if this person is the right person for the job. Developer prefers, let's say it's an introvert, this person wants to stay at home, not to go to the office, and the employer of my client says, yeah, that person needs to go 5 days in a week to the office. You understand that this is a long-term strategy. This is a short-term strategy. So we use our technologies in order to identify the right and to identify what the problem is, so that we don't have a high redundancy on
changing of personnel. So that is one of the key factors. Tama-tama, Alex, no? So paano nyo naman tulungan mapaunlad ang kakayan at of course yung the competitiveness ng mga Pilipino, the Filipino workers, ang IT at BPO. Alam naman sa ibang bansa talagang pagka Pilipino magagaling talaga. So kayo, ano ba pala tinutulungan para lalo pa silang nagiging competitive di ba ng BPO? Yes. That is a valid question because, of course, we have a lot of competitors around the world. It's not only Filipino that they are good, but still, going back to your questions and answers, I think that a leadership that we have here in the Philippines is, I need to say, in comparison with others. Of course, if you look at the Big Mac Index, the living here in the Philippines is different than the rest of the world, so that we are quite competitive on pricing. But still, the sense of ownership, we need to keep continuing this. We as Filipino, yes, I consider myself as well. Yes, we need to continue this. AI is coming. AI will change. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Alam nyo ba na inulunsad noong 2018 ang Tertiary Education Subsidy o TES? Ito ay ang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED at ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Layunin nito magbigay ng pinansyal na tulong sa mga estudyanteng Pilipino sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang implementasyon ng TES na nagbibigay ng 20,000 kada academic year sa mga kwalipikadong mag-aaral. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pasanin sa gastusin sa edukasyon at suportahan ang mga estudyanteng nangangailangan. Sa kabila ng mga hamon sa pondo, nananatiling committed ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng TES upang matulungan ang mas maraming estudyante na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas!
Muling ipagdiriwang ng bayan ng Baco Oriental Mindoro ang taunang Banana Festival sa Marso 18 hanggang 19 bilang pagpapahalaga sa masaganang ani ng saging at ang mahalagang papel nito sa ekonomiya ng bayan. Tampok sa pagdiriwang ang makukulay na street dancing kung saan ang mga kalahok ay nakasuot ng banana-themed costumes, pati na rin ang agri-trade fair kung saan ipinapakita ang iba't ibang klase ng saging at mga produktong gawa rito. Mayroon ding paligsahan sa pagluluto ng mga banana delicacies tulad ng banana chips, turon at maruya. Bukod dito, aasahan din ang float parade, paligsahan sa palakasan at iba pang kultural na aktibidad na nagpapakita ng kasiglahan ng komunidad. Bukod sa kasiyahan, ang festival ay isang paraan ng pasasalamat para sa masaganang ani at isang pagkakataon upang ipromote ang Baco bilang isa sa mga pangunahing taga-produce ng saging sa Oriental Mindoro. Inaanyayahan ng mga residente at turista na makiisa sa selebrasyong puno ng saya, kultura at pagpapahalaga sa agrikultura. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang maranasan ang kakaibang alindog ng Zamboanga? Simula ng iyong paglalakbay sa Great Santa Cruz Island. Kilala sa buong mundo dahil sa natatanging pink na buhangin nito. Isang mabilis na biyahe lamang mula sa Paseo del Mar. Matutuklasan mo rito ang paraiso ng malinaw na tubig at makulay na kultura. Huwag kalimutang bisitahin ang Fort Pilar, isang makasaysayang buog na itinayo noong panahon ng mga Espanyol. Bukod sa pagiging isang pambansang dambana, nagsisilbi rin itong museo na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng lungsod. Pagkatapos ng iyong paglalakbay sa kasaysayan, magpahinga at magpalamig sa Paseo del Mar, isang baywalk na puno ng buhay tuwing gabi. Dito, matatanaw mo ang kamangha-manghang tanawin ng dagat habang tinatangkilik ang lokal na pagkain at musika. Para naman sa mga mahilig sa kalikasan, huwag palampasin ang Merloque Falls, matatagpuan sa Barangay Sibulao. Ang talon na ito ay may 2 antas na bumabagsak sa malapad na batuhan, perpekto para sa isang nakakapreskong pagligo. Sa bawat sulok ng Zamboanga, may bagong tuklas at karanasang naghihintay sa iyo. Kaya tara na at tuklasin ang makulay na kultura at likas na ganda ng Zamboanga. At yan ang ating Highly Recommended. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Tinakluban ang plaka para hindi mahuli sa NCAP o No Contact Apprehension Policy? Nako! Bawal ito sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Biglang dumami ang mga sasakyan na tila naglalaho. Hindi dahil sa bilis ng takbo, kundi dahil sa plaka nilang tila nawawala, natatakpan o sinasadyang itago. Kaya paano kung sadyang tinakpan mo ang iyong plaka para hindi mabasa ng CCTV para iwas huli sa No Contact Apprehension Policy? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang NCAP ay isang sistema kung saan gamit ang CCTV, nahuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko kahit walang traffic enforcer sa mga lansangan. Ayon sa Batas Republika 4136, may tuturing na obstruction ang anumang uri ng pagtatakip sa plaka ng sasakyan. Paglabag naman sa Republic Act No. 11235 kung mag-improvise o tinakluban ang plaka ng mga motorsiklo. Mahigpit ding ipinagbabawal sa batas ang pagtatakip sa plaka dahil isa itong banta sa seguridad lalo na kapag mayroong krimen o aksidente. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng 5,000 piso pataas, ma-impound ang sasakyan at pwede ring makulong. Kaya imbis na iwasan ang kamera, mas mainam na iwasang lumabag sa batas trapiko para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Mga moments na hindi malilimutan. Mga moments na laging babalikan. Mga moments na that will stay. In the morning sun,
Songs and poetry with the seniors. Senior Moments. You're just too good to be true. Can't take Sundays, 12:30 p.m. sa DWIZ. DWIZ News FM Regional and Aliw Channel 23. Maraming tao ang naniniwala na ang mga taong nakasuot ng pula ay mas kaakit-akit o attractive. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Andrew Elliott, psychologist sa University of Rochester, na madalas na na-attract ang mga lalaki sa mga babaeng nakasuot ng pula. Ang pula ay isang kulay na may kinalaman sa energy at emotional attraction. Ayon sa mga eksperto, ang kulay pula ay nauugnay sa kasaysayan ng pagiging dominant color sa culture at symbol ng love. Hindi rin maikakaila na ang kulay pula ay kadalasang ginagamit sa mga fashion trends at mga advertisement upang makuha ang pansin at interes ng mga tao. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang attraction ay may kinalaman sa maraming factors at hindi lamang sa kulay ng damit. Habang ang pula ay maaaring magbigay ng dagdag na epekto sa attraction, iba't ibang aspeto tulad ng personalidad, komportabling pakiramdam ng tao sa sarili, at karisma ay may higit na mahalagang papel sa kung paano tinitingnan ng iba para ma-attract. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Hindi lang dapat sa pag-ibig iniingatan ng puso, kundi pati ang kalusugan nito. Kaya narito ang ilang bagay na dapat mong tandaan para ang iyong puso ay mapangalagaan. Una, magkaroon ng active lifestyle. Subukang mag-exercise ng at least 30 minutes kada araw. Pwede kang mag-brisk walk, mag-yoga o di kaya'y sumayaw. Ikalawa, kumain ng mga pagkaing masustansya. Ang prutas at gulay sa diet ay huwag mong kalimutang isama. Ikatlo, kumonsulta at magpa-check up ka sa doktor upang ma-monitor mo ang iyong blood pressure, blood sugar level at kolesterol. Ikaapat, huwag kang masyadong magpaka-stress. Huwag masyadong sagarin ang sarili kahit na gusto mo lang naman gawin ang iyong best. Ikalima, kung naninigarilyo, subukang ihinto ang ganitong bisyo. Kung ayaw mong ito ang maging dahilan ng pagtigil ng tibok ng puso mo. Sabi nga nila, a healthy heart is a happy heart. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ang hindi na ilalabas na galit ay hindi lang emosyonal na pasanin, kundi maaari ring magdulot ng pisikal na karamdaman. May mga nagsasabi na ang pagpigil sa galit ay maaaring magresulta sa psychosomatic illness, pisikal na sintomas dulot ng emosyonal na stress. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. John Sarno, ang chronic pain ay sanhi ng repressed emotions. Kapag hindi na iproseso ng maayos ang emosyonal na tensyon, nagiging pisikal na sakit ito tulad ng pananakit ng likod. Ayon kay Dr. Gabor Mate, ang hindi na ipapahayag na galit ay maaaring magdulot ng pisikal na karamdaman tulad ng autoimmune diseases at cancer. Ayon sa Journal of the American Heart Association na ang galit ay maaaring pansamantalang makaapekto sa blood vessel function na nagdudulot ng mataas na blood pressure at iba pang cardiovascular problems. Ang hindi na ilalabas na galit ay hindi lang emosyonal na issue, kundi may direktang epekto rin sa ating pisikal na kalusugan. Kapag patuloy itong pinipigil, maaaring magdulot ito ng sintomas na hindi agad nauugnay sa emosyon, gaya ng pananakit ng katawan o mga chronic illness. Kaya payo ng mga eksperto, makakatulong ang therapies tulad ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT, mindfulness at deep breathing upang maiproseso at maipahayag ang galit sa malusog na paraan tungo sa mas balansing buhay at kabuang kagalingan. Mentality to to go abroad and to work. Maganda naman pag andito tayo sa Pilipinas. Tama. That is Alam mo, Alex, on kasi masyadong serious ang kwentuhan natin. Ikaw talaga ay born, educated doon sa Europe, no? At nagsama tayo doon. Isang linggo tayong magkakasama tayo doon. Oh. Nakikita ko masyadong gusto kahit doon ka talaga lumaki, ay gusto mo pa rin yung mga kasi nagpapansin ko sa iyo ang in-order mo doon yung mga pagkain natin dito. Ikaw ba, ano ba ang paborito mong pagkain na Filipino food? I love Filipino food. Same adobo is I like, but also shout to Sir Dan and his before he had this Philippine restaurant may restaurant siya doon in The Hague. In The Hague. Tsaka I really love yung Bicol Express. Yes, This is the first time, I don't know, but the first time I ate it, but Sir Dan, I ate Bicol Express, and ang sarap kasi mapait yun, or maanghang yun, coconut, and all, kaya masarap. But yeah, I love barbecue, I love Filipino food. It is only niguan is something that I to avoid, and papaitan. Okay. That is I to others if I can make them happy. Maraming salamat sa iyo, Alex at Chuck, na marami kaming natunan sa mga shinare nyo na mga naging sikreto nyo sa pagninegosyo at kulang ang ating oras at di bale, mayroon tayong part 2. Thank you. Sige po. Maraming salamat sa oras and also for the viewers. And thank you for your time. Thank you. Salamat, Alex, sa pagbaba. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas.